Halos maabo ang buong Parliament Building sa Kathmandu, Nepal nitong Lunes, maging ang ibang government building doon. Bahagi yan ng malawakang protesta sa Nepal na tinaguri ang Gen Z protests dahil sa karamihan sa mga nagprotesta ay kabataan. Ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nagpahayag ng pagkadismaya sa umunoy pagkukulang ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Kasunod yan ang social media ban na ipinagpaliban ang pagpapatupad matapos masawi ang 19 na tao sa mga protesta noong Lunes nang gumamit ang pulisya ng tear gas at rubber bullets para kontrolin ang mga tao. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Sharma Oli. Sa ngayon, hindi bababa sa 25 ang nasawi at mahigit 600 ang nasugatan. Dito sa Pilipinas, may mga kabi-kabilaring anti-corruption protests. Sa Quezon City, sinimulan sa misa ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas. Ngunit huwag kalimutan na malalim nga ang bahid, ang mansa ng korap, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto, mula mukha hanggang kaluluwa. Hindi lang ikaw kundi ako, hindi lang sila kundi tayo. Nagkilos protesta sila sa harap ng EDSA Shrine para hilingin ang pagtataguyod ng Independent Commission na bubusisi sa mga isyu ng korupsyon, lalo ang umunoy katiwalian sa flood control projects, at ipanawagan ng paglabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga halal na opisyal, partikular ang mga nasasangkot rito. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong. Sa Bulacan, nagmarcha ang isang grupo ng mga estudyante sa harap ng DPWH Bulacan 1st Engineering District na ang mga dating opisyal ay kabilang sa mga iniimbestigahan sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina. May mga isasagawa ring kilos protesta ang iba't ibang grupo bukas at sa Sabado. Ayon sa NCRPO, ang isa daw ay sa EDSA Shrine habang mayroon din sa People Power Monument. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Sakali raw na mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at sa Indonesia, handa raw ang PNP at DILG. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi niya inaasahang mangyayari ito dito. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of kung